Para sa ating mga balita, Pangulong Zelensky ng Ukraine magre-resign na at mga posibleng pumalit kay Pope Francis kikilalanin. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa bisperas ng ikatlong anibersaryo ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, naglunsad ang Russia ng sunod-sunod na mga pag-atake gamit ang mga missiles at drones laban sa Ukraine. Target nila ang lungsod ng Kyiv at iba pang mga pangunahing lugar sa Ukraine. Ayon sa ulat, isang sibilyan ang napatay at ilang mga gusali at sasakyan ang nawasak sa kabisera. Ayon din sa Air Force ng Ukraine, nagpaputok ang Russia ng umaabot sa kabuuang 267 drones na siyang pinakamarami mula nang magsimula ang digmaan. Sa mga ito, 138 ang matagumpay naman na na-intercept habang 19 ang nawala sa radar. Sinabi din ng Ukraine na naglunsad ang Russia ng 3 ballistic missiles, habang sinabi naman ng Russia na nasakop na nila ang bayan ng Novolyovka sa Luhansk at tinarget ang mga military airfields, imbakan ng mga drones at mga training sites doon. Ayon sa Ukraine, napigilan nila ang 54 na mga pag-atake sa loob ng huling 24 oras, kabilang ang 21 pag-atake malapit sa probinsya ng Pokrovsk. Sa kabila ng matinding labanan, patuloy naman na nagsusumikap si Pangulong Volodymyr Zelensky na magkaroon ng bahagi sa mga nagaganap na peace deal sa pagitan ng Russia at Estados Unidos o ng Estados Unidos at ng European Union. Sinabi pa niya na handa siyang bumaba sa pwesto kapalit ng pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO. If it's about peace in Ukraine and you really want me to leave my position, I am ready to do that in exchange for peace. Secondly, I can exchange it for NATO membership if there is such an opportunity. I'll do it immediately without a long conversation about it. I am focused on Ukraine's security today and not in 20 years. I don't plan to be in power for decades. Therefore, that's my aim and my dream. May ilang mga bagay na inaasahan si Zelensky sa gaganaping pagpupulong ng mga kaalyadong Europeo kay Donald Trump sa susunod na linggo. Kasama sa kanyang mga hinihiling, ang una ay walang negosasyong pangkapayapaan kung hindi kasali ang Kyiv. Pangalawa ay siguraduhing may direktang papel ang Ukraine sa anumang usapan. Pangatlo, pagtitiyak ng isang pagpupulong kay US President Donald Trump bago ang anumang summit sa pagitan nila Trump at Putin. Pang-apat ay pagsali ng Ukraine sa NATO at panglima, pangmatagalang garantiya ng seguridad o proteksyon mula sa US at Europa. Binigyang diin din niya ang pagkakaisa ng US at Europa upang masiguro ang isang pangmatagalang kapayapaan. Samantala, sinabi naman ng envoy ni US President Donald Trump na si Steve Witkoff na inaasahan niyang pipirma ang Ukraine sa isang deal sa US tungkol sa usapan ng mineral resources ngayong linggong ito. Yan ay bilang bahagi ng usapan sa pagtatapos ng digmaan. Ayon sa Ukraine, umaabot sa $350 billion na halaga ng mahahalagang likas na yaman ng Ukraine ang kasalukuyang nasa kontrol na ng Russia. Nais ng Washington ng isang deal upang ma-access ang mga nasabing mineral. Samantala, sinabi ni European Commission President Ursula von der Leyen na nakikipagpulong siya sa mga lider ng Britanya at Pransya bago matapos ang linggong ito, at lahat sila ay nangangako ng buong pagsuporta sa Ukraine. Nanawagan din si United Nations Chief Antonio Guterres para sa isang peace deal kung saan dapat respetuhin ang territorial integrity ng Ukraine bago ang botohan sa United Nations Security Council. Ayon sa mga ulat, ang pag-uusap sa pagitan ni Trump at Putin ay gaganapin sa Pebrero 25 sa Saudi Arabia.
Ang unang yugto ng kanilang pag-uusap ay naganap naman noong February 18. Sa ibang balita, mga posibleng pumalit kay Pope Francis, kikilalanin. Sa patuloy na paglala ng sitwasyon ni Pope Francis sa kanyang sakit na double pneumonia at sa posibleng pagbibitiw niya sa pwesto, hindi na iwasan ng marami na magtanong sino ang posibleng sumunod sa kanya. Gayunman, nagbigay ang mga analyst ng ilang mga kandidato na posibleng manguna sa isang posibleng halalan sa Vatican. Isa sa kanila ay si Cardinal Peter Erdo, kilala sa kanyang malalim na pananampalataya at pagiging aktibo sa iba't ibang larangan ng pamumuno at pamamahala ng simbahan. Si Cardinal Peter Erdo ay ipinanganak noong Hunyo 25, 1952 sa Budapest, Hungary. Nag-aral siya sa Pontifical Gregorian University sa Roma at nagtamo ng doctorate in theology. Naordinahan siya bilang pare noong 1975 at naglingkod sa iba't ibang pastoral na tungkulin bago itinalaga bilang obispo ng Székesfehérvár noong 1999. Noong 2002, hinirang siyang arsobispo ng Esztergom, Budapest, ang pinakamataas na ranggong posisyon sa simbahang Katoliko sa Hungary. Noong October 21, 2003, itinanghal siya bilang kardinal ni Pope John Paul II at bilang kardinal, lumahok si Erdo sa dalawang conclave na naghalal kay Pope Benedict XVI noong 2005 at kay Pope Francis noong 2013. Si Cardinal Erdo ay naging bahagi ng maraming mahalagang Vatican congregations at councils, kabilang na ang Congregation for the Doctrine of Faith at Pontifical Council for Social Communications. Noong 2006 hanggang 2016, naging pangulo siya ng Council of the Bishops' Conference of Europe, kung saan ipinaglaban niya ang papel ng simbahan sa European Community at hinarap ang iba't ibang isyu sa politika at panlipunan. Naging aktibong tagapagtaguyod din siya ng dialogo at pakikipagtulungan sa mga obispong Katoliko sa Europa. Bukod sa pagiging leader ng simbahan, kilala rin si Erdo bilang scholar sa theology at pastoral ministry. Sumulat siya ng maraming artikulo at publikasyon sa mga paksang may kinalaman sa eklesiolohiya o pag-aaral tungkol sa simbahan at bioethics. Pangalawa sa hanay ay si Luis Antonio Tagle. Si Luis Antonio Tagle ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1957 sa Manila, Philippines. Nag-aral siya ng pilosopya at teolohiya sa Ateneo de Manila University at kalaunan ay nagtamo ng Doctorate in Sacred Theology mula sa Catholic University of America sa Washington, D.C. Si Tagle ay naordinahan bilang pare noong 1982 at naglingkod sa iba't ibang pastoral at akademikong tungkulin sa Pilipinas. Noong 2001, hinirang siya bilang obispo ng Imus, isang diocese sa lawigan ng Cavite. Noong 2011, itinaas siya sa ranggong arsobispo ng Maynila na siyang pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko ng Pilipinas. Noong 2012, itinalaga siya bilang kardinal ni Pope Benedict XVI noong November 24, 2012 at noong 2013, lumahok siya sa papal conclave na naghalal kay Pope Francis. Noong 2015, itinalaga siya ni Pope Francis bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang mahalagang departamento sa Vatican na responsable sa mga gawaing misyonero at pagpapalaganap ng Ebanghelyong Katoliko sa buong mundo. Ang kanyang posisyon sa Vatican ang nagbigay sa kanya ng isa sa pinakamakapangyarihang papel para sa isang Pilipinong pare. Kilala si Cardinal Tagle sa kanyang malapit na ugnayan sa mga ordinaryong tao at sa kanyang pastoral na paraan ng pamumuno. Aktibong nakikibahagi din siya sa mga proyekto na layuning tugunan ang kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at iba pang isyong panlipunan hindi lamang sa Pilipinas kundi na rin sa buong mundo. Pangatlo sa hanay ay si Pietro Parolin. Ipinanganak noong Enero 17, 1955 sa Schiavon, Italy. Nag-aral siya sa seminaryo sa Vicenza at kalaunan ay nagtapos sa Pontifical Gregorian University sa Roma, kung saan natamo niya ang doctorate in canon law. Noong 1980,
Naordinahan siya bilang pari at naglingkod sa iba't ibang tungkulin sa diplomasya sa ilalim ng Vatican Diplomatic Service o mas kilala bilang Holy See's Diplomatic Corps. Nagkaroon siya ng misyon sa Nigeria at Mexico at nakapagtrabaho sa Secretariat of the State ng Vatican. Noong 2009, itinalaga ni Pope Benedict XVI si Parolin bilang Apostolic Nuncio sa Venezuela. Noong 2013, itinalaga naman siya ni Pope Francis bilang Secretary of State, ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa Vatican kasunod ng Santo Papa. Noong 2014, itinaas siya sa ranggong kardinal noong February 22, 2014. Bilang kalihim ng Estado ng Vatican, si Cardinal Parolin ay may mahahalagang papel. Una, sa diplomatikong relasyon ng Vatican sa iba't ibang bansa. Pangalawa, pamamahala sa Roman Curia na siyang sentro ng administrasyon sa simbahang Katoliko. At pagbibigay payo sa Santo Papa tungkol sa mga usaping pamamahala at patakaran. Tungkulin din niya na pangunahan ang mga pandaigdigang usapin sa Vatican, kabilang ang mga inisyatibang pangkapayapaan at dialogo sa pagitan ng mga rehiyon. Si Cardinal Parolin ay aktibong nakikilahok sa mga pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan at dialogo sa iba't ibang rehiyon ng mundo, kabilang na ang Gitnang Silangan, Afrika at Asya. Dahil sa kanyang husay sa diplomasya at pamumuno, si Cardinal Pietro Parolin ay naging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang leader sa Vatican at isang kinatawan ng simbahang Katoliko sa pandaigdigang entablado. Sumusunod si Cardinal Peter Turkson. Si Peter Turkson ay ipinanganak noong October 11, 1948 sa Waso, Nuta, Ghana. Nag-aral siya sa St. Teresa's Minor Seminary sa Amisano at kalaunan ay nagpatuloy sa St. Peter's Seminary sa Pedu, kung saan nagtapos siya ng bachelor's degree in sacred theology. Nag-aral din siya sa Pontifical Biblical Institute sa Roma, kung saan natamo niya ang licentiate in sacred scripture at kalaunan ay nagtamo rin ng doctorate in sacred theology mula sa Pontifical Gregorian University. Noong 1975, naordinahan bilang pari at naglingkod siya sa iba't ibang pastoral at akademikong tungkulin sa Ghana. Noong 1992, itinalaga siya bilang arsobispo ng Cape Coast, Ghana at kalaunan ay naging pangulo ng Ghana Catholic Bishops Conference. Noong 2003, itinaas siya ni Pope John Paul II sa ranggong kardinal noong October 21 at noong 2009 hanggang 2016, naging pangulo siya ng Pontifical Council for Justice and Peace kung saan itinaguyod niya ang karapatang pantao at pandaigdigang pag-unlad. Lumahok din si Turkson sa iba't ibang komisyon at konseho sa Vatican. Si Turkson ay itinuturing na isa sa mga papabili o posibleng susunod na Santo Papa sa Papal Conclave noong 2013 na naghalal kay Pope Francis. Bagaman hindi siya naging papa, nananatili siyang isang iginagalang na lider sa simbahang Katoliko. Aktibong lumalahok din siya sa mga usapin hinggil sa kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at pangangalaga sa kalikasan. Naging kinatawan din siya ng Vatican sa mga pandaigdigang pagpupulong at patuloy na ipinaglalaban ang mga posisyon ng simbahan sa mga isyong panlipunan at moral. Susunod sa kanya ay si Cardinal Christophe Schomborn, isang haligi ng pananampalataya, katalinuhan at paglilingkod sa simbahang Katoliko. Ipinanganak si Schomborn noong 1945 sa isang maharlikang pamilya sa Austria at mula pa sa kanyang kabataan ay ipinamalas niya ang kanyang matibay na dedikasyon sa simbahang Katoliko. Nag-aral siya ng teolohiya at nakamit ang doctorate in theology. Noong 1970, naordinahan siya bilang pari na naging pundasyon ng kanyang panghabang buhay na paglilingkod bilang pinuno ng espiritualidad at iskolar. Noong 1995, itinalaga siya bilang arsobispo ng Vienna, isang posisyon na patuloy niyang ginagampanan ng may karangalan at dedikasyon. Bilang pinuno ng isa sa pinakamakapangyarihang archdiocese sa Europa, itinaguyod niya ang maraming adhikain, dahilan upang siya ay hangaan hindi lamang sa loob ng simbahan kundi pati na rin sa buong lipunan.
Kilala siya sa kanyang masigasig na paglilingkod pastoral at sa kanyang pagtugon sa mga kontemporaryong issue batay sa mga turo ng simbahang Katoliko. Isang dakilang iskolar at tagapagtanggol din siya ng pananampalatayang Katoliko at itinuturing na isa sa mga nangungunang intelektual sa simbahan. Isang prolifikong manunulat at tagapagsalita na naglilinaw ng mga komplikadong teolohikal na paksa upang mas madaling maunawaan ng mas maraming tao. Pinagsama niya ang pananampalataya at agham na tumutulay sa pagitan ng relihiyon at rasyonalidad, isang dahilan kung bakit siya hinangaan ng parehong iskolar at mananampalataya. Sa buong buhay niya, ipinakita ni Cardinal Schönborn ang kahalagahan ng habag, integridad at pagpapakumbaba at nag-iwan ng isang hindi matatawarang ambag sa simbahang Katoliko at sa buong mundo. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.